Mula noon, hindi na siya maalis sa isipan ko. Miyaka, nasa iyo ang katangiang pinapangarap ko noon para sa kanya. Ikaw lang ang nais kong makilala ng lubusan. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala nang iba. Tamahome. Bakit? Anong gagawin niya? Tamahome! Noriko! Anong ginagawa niyong dalawa dito? Nandito kami para sunduin si Miyaka. Hindi niyo ba alam na malaking kaparusahan ang kapalit ng ginawa niyo? Huwag kayong mag-alala. Pinahihintulutan ko kayong pumasok sa aking silid. Salamat po. Hotohori, babalik na ako sa aking silid. Miyaka, lahat ng binitiwan kong salita sa iyo ay totoo. Sinabi mo na gusto mong bumalik sa iyong mundo. Subalit pagkatapos ng ating misyon, naisa na kitang maging kabiyak ng aking puso. Hindi mo pwedeng gawin yon! Huwag kang mag-alala. Hindi ko inuutos. Alam ko na hindi ko mababago ang puso ng tao kahit na iutos ko pa. Ang magagawa ko lang ay hingi ng iyong pag-ibig para sa akin. Dito ka na matulog sa aking silid. Hindi ako makapaniwala. Gusto niya akong mapangasawa. Ayang tuloy, hindi ako nakatulog. Ang gwapo-gwapo ng emperador, tapos magkakagusto lang siya sa katulad ko. Baka sa mundong ito popular ang gantong itsura. Siguradong narinig yun ni Tamahome. Ano kayang gagawin niya? Pasensya ka na, ha? Kumusta? Yun lang? Wala man lang siya sasabihin tungkol sa nangyari kagabi. Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa bayan. May mga trabaho pa akong dapat asikasuhin eh. Matagal ko na nga napapabayaan. Teka, sasama ako sa'yo. Bakit hindi ka nalang makipagkaibigan kay Noriko? Tapos hanapin mo na natitirang 4 na tagapagtanggol. Tamahome? Miyaka! Noriko! Ang sinabi mo, kaibigan mo lang si Hotohori. Bakit kailangan mo pang magpalipas ng gabi sa kanyang silid? Hindi kita mapapatawad! Nagkakamali ka, Noriko. Aduhin mo, katama, mahal ko! Malapit ko na sana siya maging kaibigan. Tapos nabulilyaso pa. Bakit naman ganun ang inasa ni Tamahome? Kung magsalita siya, parang wala kaming pinagsamahan. May wala siyang sinabi tungkol sa nangyari kagabi. Wala na akong halaga sa kanya. Basta! Alam kong mali itong ginagawa kong pagsunod sa kanila. Pero gusto ko pa rin maging kaibigan si Noriko at malaman ang nararamdaman ni Tamahome. Hindi ko talaga maintindihan. Kung mahal ni Noriko si Hotohori, bakit dikit pa siya ng dikit kay Tamahome? Akala niya siguro hindi natin siya makikilala. Pabayaan mo siya. Ang init naman ang ulo mo! Mga kaibigan, makinig kayong lahat. Malamang ay narinig niyo na tungkol sa nahirang na dalaga upang kumatawan sa Suzaku, hindi ba? Ano ngayon? Ang babaeng nahirang ay hindi nagmula sa ibang bansa o sa malayong lugar. Hindi siya nagmula sa mundong ito. Ang babaeng nahirang ay nagmula pa sa ibang mundo. Ang kanyang ayos at pananamit ay hindi makikita sa ating mundo. Ngayon, maipagbibili ako sa inyong mga bagay na dinala niya dito mula pa sa kanilang mundo. Sige na, ipakita mo na sa amin! Ano kayang bagay na yun? Narito! Ano yan? Ano ba yan? Tinago niya pala yung chewing gum na ibinigay ko sa kanya. Isang pilak ang halaga ng bawat isa. Ano? Ang mahal naman! Harang! Murang-mura na nga ho ito. Hindi kayo magsisisi pag binili niyo to. Alalahanin niyo wala ito sa ating mundo dahil galing pa ito sa ibang mundo. Sandali, nagtataka lang ako. Paano napunta siyang ibang gamit ni Suzaku? Di ba nakatira siya sa palasyo? Bakit? Sinasabi mo bang nagsisinungaling sa inyo si Tama? Palay namin, hindi namin alam kung totoo ang dala niya. Baka nagsisinungaling siya para makabeta. Baka hindi rin ako sigurado.
Patunayan mo muna sa amin! Baka niloloko mo lang kami! Mamaya niloloko mo lang kami! Mamaya nag-iisa ka lang, mahirap na! Totoo ang lahat ng sinabi sa inyo ni Tamahome! Ako ang nagbigay sa kanya na pinagbibili niya sa inyo. Miyaka, huwag po kayong magkakagulo. Kung gusto niyo magpapirma, pumila lang po. Kung gusto niyo naman makipagkamay, magbabayad kayo. Kailan pa kita naging manager? Naalala ko na, kasama nga pala ng binatang yan ang Suzaku nung isang araw. Totoo nga akong ganun. Teka, sandali! Siguro naman ligtas na tayo ngayon. Oo nga. Hindi mo na sana dapat ginawa yon. Bakit? Dahil ba sa nakasira ko sa negosyo mo? Na hindi ko nga naisip yun eh. Anong iniisip mo tungkol sa akin? Pwede ba namin kayo maistorbo? Gusto lang sana namin kayo makausap. Ano ba talagang kailangan niyo sa amin? Bago kayo magnegosyo, kailangan nyo muna kaming bayaran. Hanggang dito ba naman may yakuza? Wala kaming pera. Kung ganun, gusto mo pala masaktan pang kasama mo. Aba, napakaganda ng dalagang bihag nyo. Oo nga, boss! Pakawalan niyo sa ngayon din. Huwag ka masyado mayabang binata. Hawak ko ang lugar na to. Isang salita ko lang at hindi ka na makakapagtrabaho sa bayang ito. Ngayon, kung magbabayad ka sa akin, magiging maluwag ako. Yan nga palang biyag natin babae, boss. Sabi nila, siya raw ang Suzaku. Pag sinaswerte nga naman, makikipagtawaran ako sa iyo ngayon. Siguro naman, pamilyar ka na sa negosyong ito. Bibigyan kita ng 30 pesetang ginto kapalit ng babaeng yan. Nasa panganib sila, Miyaka. Tama. Bahala na muna kayo. Manunood na lang ako. 30 pesetang ginto? Niloloko mo ba ako? 40 pesetang ginto. 35! 40! 37! Ang taas mo magturing! Sabi ng 40 eh, bakit ba ang barat mo? Tamahome, bakit? Natatakot ka na ba, Binibini? Nagagalit na ako! Pangahas! Pagsisisihan mo yung ginawa mo, wala nang ibang makikinabang sa kanya! Aray ko po! May mga bagay na hindi dapat pinagbibili. Kahit na ang kapalit nito ay buong yaman ng mundo. Hay nako, ganito lang palang mangyayari. Tara, umalis na tayo. Ano ka ba? Dahil sa akin, hindi ka na makakapagtrabaho sa bayang ito. Dahil din sa akin, kaya ka nasugatan ng ganyan. Bakit? Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat ng ito para sa akin. Tayo na. Sagutin mo ako! Hindi na mahalaga ang isasagot ko. Mahalagang isasagot mo sa akin dahil mahal kita. Alam mo ba yon? Ipagpaumanin mo. Pero wala akong nararamdamang ganyan para sa'yo. Binabantayan kita dahil ikaw ang kinatawan ng Suzaku. Tayo na. Nag-aalala na sa atin ang emperador. Tamahome. Pagkatapos mailigtas ang Suzaku, bigla na lang itong nawala ng malay dahil sa taas ng kanyang lagnat. Ano nangyari sa'yo, Miyaka? Sumagot ka, Miyaka! Ano nangyari sa'yo?